Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kabirada Lance Channel at ako po si Lance. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay pwede bang makisuyo at pwede makahingi ng like at pwede rin makipag-subscribe sa akin at paki-share na lang at panghuli ay pwede ba kayong mag-comment dito sa ating ginagawang video. Okay, ang balita natin na ibibigay sa inyo ay tungkol sa di umano na itong si Julius Babaw at si Corina Sanchez ay nabigyan ng 10 million ng mga diskaya. Yung mga diskaya na nagpa-interview na napakayaman at maraming napakagarang sasakyan. Hindi lang milyon kung hindi milyon-milyon ang halaga ng kanilang mga sasakyan. At itong balitang ito ay sinasabi ni Mayor Vico Soto na ang mga reporter na ito ay nakatanggap ng 10 million ma-interview lamang ng mga diskaya. Alam mo, nagbigay ng 10 million para lang interviewin sila. Nako, hindi ito basta-bastang pera, no? Napakaraming pera pala ito. Kung pwede lang, imbitahan nyo naman ako at ako'y mag-interview sa inyo. Kahit 1 milyon lang ang bayad sa akin, okay na. Para man makabili kami ng bigas dito sa amin. Dahil wala na kaming mga pagkain dahil kami ay isang hamak na mga maglulupa lamang. Pero ito na. Tinang ibigay ang balita galing kay Banat Bay. Sa idol nating si Banat Bay na siya ang mismong nagkomento dito. Ito na ang video. Ganyan po kasi yung mga loyalista na, no, bakit ko ba nakikikwento ho ito? Kasi ito may relasyon din dun sa bayaran. Kung yung mga tanso vlogger, bayaran lang yan, kaya ganyan yan, meron din hong mga iba pang bayaran. Ano po yun? Yung mga media, di umano na bayaran na sinasabi ni Vico Soto. Panoorin ho natin tong news na ito. Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang patikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Soto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics. Bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria Tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Soto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Soto na hindi exact. Malinaw po ito Talagang sinabi niya. Hindi ba alam ng mga media na yon o mga journalist na yon na yung motibo ng isang tao at magbibigay ng 10 milyon para lang ma-interview? May punto siya doon, di ba? I mean, sinong gunggong ang magpapa-interview, bibigyan ka ng 10 milyon? Kung walang ibang motibo yun. Tama, mali. Di ba? Bakit ka magpapa-interview na tapos aabutan mo ng 10 milyon? Wala lang. Gusto ko lang ma-interview kaya bibigyan ko siya ng 10 milyon. Pambihirang buhay. Gago! Ang lupit no? Assuming that Vico Soto has evidence na meron talaga 10 milyon. Halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya.
Dagdag ni Soto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broad. Iyan ang palusot kasi. Kung ang mga congressman may mga palusot, etong mga lintik na mga media, again hindi ko sinasabi si Julius Babaw o si Corina Sanchez. Wala akong ebidensya, si Vico Soto ho ang nagparinig, hindi po ako. Ang sinasabi ko lang, meron talagang mga bayaran na mga media. Ngayon, kung ganito ang magiging sistema na mantakin mo, 10 million, 'di ba? Tapos sasabihin mo na hindi naman ito for politics, this is just for lifestyle, entertainment, 'di ba? Or anything else, not politics. Iyan ho yung palusot. 'Di ba? Alam na kung yung mga congressman nga hilig nga magpalusot eh. Ito pa kayang mga magagaling pagdating sa komunikasyon, 'di ba? Marunong din yung magpalusot huya mga yan. Di ba? Ito nga sinasabi na lifestyle daw, di umano. Cast journalists o news personalities, kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Sino sumagot? Yung producer. Okay. But I mean, again, I'm not saying may binayad kay Corina Sanchez ha. Hindi ko sinasabi yan. Pero ang sumagot yung producer, maaring wala kayong alam. Pwede kaya na wala lang kayong alam? Pero yung mismong artist ninyo may alam? O merong hindi natin alam. Kaya nga dapat ang sumagot nito si Corina Sanchez. Di ba ho? Again, atin lamang po itong pinag-iisipan kung ito ba ay possible or hindi. Pero ang punto kasi dito, maaring wala kayong alam. Pero yung artist o yung inyong host, hindi natin alam kung meron ba talagang siya, natanggap o wala. Di ba ho? Maaari po bang ganun? Yun ang ituloy natin. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Nako, Tiniyak ng yari ka. producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi. Pinag-uusapan sila, hindi pa naman sila. Wala nga may kakilala sa kanila eh. Yeah. Para pag-usapan mo, wala. Nakilala lang naman sila nung kumandidato na sila bilang mayor at nakilala sila dahil sa interview nyo. At ineri umano ng walang dagdag Medyo yung palusot, medyo hindi benta. Sorry o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para daw ma-inspire. Okay. Hindi, it's very inspiring ha. In fairness, panoorin niyo yan. Kasi bumili ng sasakyan dahil may payong. Very inspiring, di ba? Bibili ko ng sasakyan bukas dahil sa payong. Hindi kasi alam mo maganda yung payong ng BMW eh. Bili ako ng BMW bukas na bukas din. Inspiring yun eh.
Isa pang inspiring dyan mga kababayan. Ako, magiging contractor na lang ako. Papasok ako sa mga proyekto ng gobyerno. Oh, di ba? Yun ba yung inspiring? Hindi. Ako ay nagtatanong lang. Ako ay nagtatanong lang. Kasi hindi naman po ako nagsabi na ito po ay may mga proyekto sa gobyerno. Si Marcos mismo. So, ibig bang sabihin nun, that is inspiring? Ay, pambihira ka, Julius Babaw. Oo. Para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel, natampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamamahayag. Yan yung walang kwentang kausap. Oo. Naalala nyo? Yan yung bawal ka magbigay ng opinion mo. Kailangan tawag doon, magre-research ka pa. Walang kwenta yan, kausap. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain product. Pero mga kababayan, sa simple sabi nila makakaliwa daw ito, sabi nila. I can be a product endorser So, 1 alam minute nyo na. and the next minute I will be a journalist. Dagdag ni Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Ayan So, ito po yung hirit ni Vico Soto. Alam mo, nakakabilib din ito si Vico Soto, in perlalu. Hindi, in perlalu, in fairness mga kababayan, nakakabilib kasi yan ang isang bagay na dahilan kung bakit pinag-initan si Mocha doon ng mga media. Yung mula nung sinabi niyang bayaran ng mga media, prostitute ang media, kaliwat kanan na ang bira ng media sa kanya. Kesyo nagpapakalat ng fake news, kesyo ganito, kesyo tumatanggap pa sumasahod ng ganito kalaki, kesyo ganire, kesyo ganon. Yan marami silang hirit nun kay Mocha dahil sa binigay ng sinabi ni Mocha na prostitute sa mga animal na yan. Tapos, eto ginawa ni Vico. Kaya Vico, medyo mag-ready-ready ka na kasi alam mo naman ng mga media pag pag nagkuntsabahan yan, naku po. Kakaiba ho yan magkuntsabahan. Kaya ingat-ingat ka kasi pag-iinitan ka talaga. Kaya naku po, kaya medyo ingat-ingat ka. Hindi ako, Vico, nahanga ako dun sa katapangan mo na binulgar mo yung ganyan. Ang problema lang dyan, tila nagpaparinig ho yung kampo nito ni Corina Sanchez nakakasuhan ng libel. Hindi naman po ligtas si Vico sa libel. So, tingnan natin kung makakasuhan siya, kung handa ba niyang harapin yun. At kasi pagka kinasuhan ka, libel, papatunayan mo ngayon kung may ebidensya ka. At pag nalaman natin yan, hindi kasi, hindi natin alam. Baka naman may ebidensya si Vico Soto, di ba? Baka naman may ebidensya siya na talaga namang tumanggap. Although, again, wala pong masama doon Sinasabi ni, mali yung word na walang masama. Walang illegal doon. Morally, maaring masama yan. Ako, sa tingin ko, masama yan. Especially pag kung, kaya nga ang palusot nila, lifestyle Kasi, naturalmente lang naman yung magi-sponsor ka to promote something, promotional of your company. Walang problema doon. O lifestyle, to promote yourself. Kasi, eto nga anong pinopromote ni Vizcaya doon sa interview? Nagpo-promote ba siya ng kumpanya niya? Usually kasi kung lifestyle yan, dapat nagpo-promote ng company. Nagpo-promote ng product. May pinapromote bang product si Vizcaya at that time? I don't know kung pinromote niya ba yung, hindi ko napanood yan pinomote niya ba yung payo? O baka naman pinromote niya yung mga sasakyan niya?
Hindi ko talaga alam. Kanya ba yung sasakyan na yun? Kumpanya ba yun? Yan yung sinasabi natin. Yan yung lifestyle. Pero, sabi nga, after niyang interview na yan, biglang tumakbo ng mayor. So, ibig sabihin, medyo, sorry Julius Babaw, sabit yung sinasabi mong promotion yan yan ay lifestyle reporting. Medyo sablay yun. That's not lifestyle. Kasi biglang kumandidato. So, ibig sabihin, politika ho, di ba? Ibig sabihin, merong kinaugnayan pagdating sa bayan. Yan yung medyo sablay para sa akin. Para sa akin po medyo sablay po yung ganong klaseng pangyayari. Di ba? Yung magpo-promote ka ng ganyan. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Kahit legally, wala pong pananagutan. Si Corina o di kaya si Julius Babaw, legally, wala pong pananagutan yon. Ulitin natin. Pero, pagdating sa morally, it's just like, if this is true, eto pa alleged lang po ni Vico. If this is true, for me, it is wrong. It's like selling your country para sa akin. Parang nagpabayad ka to promote someone na you do not know. To promote someone na tatakbo at hindi mo alam kung mangungurap o hindi mangungurap. Unless you're really convinced that person is really going to do his job. Ngayon, bigla ka niregaluhan, perks mo na lang yun, bonus mo na lang yun, di ba? Dahil maganda yung pagkagawa mo. O kaya naman siya nagbayad ng production. Pero kung dahil lang ikaw ay binigyan, tinanggap mo dahil para lang ma-promote, nako, delicate yan, hindi maganda yan. Kailangan siguraduhin mo. Hindi kasi, bakit ba naungkat ito? Remember, the context of this ay yung pinangalanan ni Marcos na marami daw na natanggap na proyekto yung babae na yon. At yung mga proyekto na yon tila masyado o overpriced. Doon sasabit ngayon yung babae kung sakasakaling mapatunayan ng gobyerno natin. Remember, it was Marcos na sabi ko nga hindi ko magets. Bakit ang daldal ni Marcos in naming the contractor? Yeah? Ano to, pinapangalanan mo para masira sila? O pinapangalanan mo para kasuhan sila kasi may problema? Magkaiba yun